Bakit umunlad ang masasama habang nagdurusa ang mabubuti? Narito ang katotohanan. Naisip mo na ba kung bakit ang mga nagsisinungaling, nanlilinlang o maging ang mga nananakit ng kapwa ay tila mas maginhawa ang buhay? Nagmamaneho sila ng mamahaling sasakyan, nakatira sa malalaking bahay, at ginagawa ang kanilang gusto. Samantalang ang matapat, masipag at may takot sa Diyos ay nahihirapan sa buhay. Ito ba ang kawalan ng katarungan ng mundo o may iba pang paliwanag? Sa totoo lang mga kapatid, ibinunyag na ng Biblia ang katotohanan. Sa awit 73:3, sinabi ni Asaph, sapagkat ako'y nanaghili sa hambog nang aking makita ang kaginhawahan ng masama. Nang pumasok siya sa sanctuary ng Diyos, nakita niya ang kahinatnan ng mga taong ito. Ang tila kasaganan nila ay umakay sa kanila patungo sa pagkawasak. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba pa ay nangasinsay sa pananampalataya at tinubog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Mga kapatid, bagamat maaring mapabuti ng kayamanan ang buhay ng isang tao, para sa karamihan, ito ay nagiging pain mula kay Satanas na umaakay sa kanila sa pagpapakasasa. Nagtuturo sa kanila na linlangin at saktan ng iba at patuloy nang gumawa ng kasamaan at lumalaban sa Diyos. Nasa huli ay hahantong sa kanilang mga pagkawasak. Katulad ni Judas na sumunod kay Jesus, ngunit ipinagkanulo siya dahil sa pag-ibig sa pera at isinumpa ng Diyos at namatay dahil sa pagkabiyak ng kanyang tiyan. Kaya naman, paulit-ulit tayong binalaan ni Jesus. Mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinangkilik niya. Mga kapatid, sa paningin ng Diyos, ang buhay ay mas mahalaga kaysa kayamanan. Kaya huwag inggitan ang kasaganaan ng masasama. Hindi yon ang pagpapalang nais na ibigay ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos, yung mga naghangad sa katotohanan, sa huli ay magkakaroon ng kanilang lugar sa kaharian ng langit. At kahit gaano pa umunlad ang masasama sa mundo, lahat sila ay lilipulin sa huli at itatapon sa impyerno. Kaya parehong makakamta ng mabuti at ng masasama kung ano ang nararapat sa kanila. Hindi ba? Ano ang sinasabi sa Biblia? Ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Mga kapatid, pipiliin mo pa ba ang pansamantalang kayamanan ng mundong ito o isang walang hanggang hantungan?